Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karabin natin, good news! Duterte tinapos na ang UNITEAM. Namutla na Pres Marcos, Speaker Romualdez winasak ni BP Sara. Yan mga karabin natin, patungkol po riyan ang ating alamin mula po rito sa channel ni Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Number 1 na naman po si Pangulong Duterte bilang senatorial bet. Yan po, talagang hindi na po matatawaran ang pagkadismaya ng mga tao dyan. Ito po, real talk no, sa inyo pong namamahala sa, anong tawag dyan? Yung PR. No? Pag pinahawak nyo po yung PR ninyo sa mga dilawan, isa lang po ang alam ng mga dilawan, kakamping, etc. Manira. No? Isa lang po ang alam nilang paraan na paano. Alam ko po na gusto ng pamahalang ito na iangat yung kanilang mga personalities, yung mga leader, si PBBM, si Martin Romualdez, lalong-lalo na si Martin Romualdez. Pero kung ang inyo pong mga humahawak ng PR ay dilawan o utak dilawan, isa lang po ang ano niyan, no? Manira. Yan lang po ang kaya nila. Yun lang po ang kaya nila. Okay. Tignan nyo lahat yan, siniraan nung panahon na ang kampanya nila kay Marcos, paninira, sa Duterte, paninira. Hindi po effective. Matagal na pong hindi effective yung paninira. Isa lang naman po paninira nyo sa mga Duterte. Pro-China, pro-China. Mau Diggs, Mau Sara. No? Wala pong katuturan Wala pong katuturan yung paninira ninyo. Yun po yun. No? Kaya hindi po kayo umaabante. Baliktad po ang nangyayari. Ito po, mapapatunayan natin yan sa trust rating ninyo. No? Okay. Tignan po natin yung mga hinihimay-himay. Nilalabas unti-unti ng publiko sa Asia. Dito po muna tayo sa top 12. Number 1 pa rin po si Tatay Digong. Ibig sabihin po, hindi po effective yung mga vlogger na naninira. Kaya pasok, Pendo. Sayang po ang PR ninyo. Kung ang alam lang po, no? Kung hindi niyo po kaya na, anong tawag doon, na pagandahin yung imahe, mahirap po pag pinahandle niyo yan sa dilawan. Maniwala kayo sa akin. Ang mga dilawan po, na perfect po nila yung art of paninira. Pero hindi po nila na perfect yung art ng maging popular ang kanilang pinuno. Kasi po, wala na pong formula para maging popular yung pinuno. Maglingkod lang po ng maayos, maramdaman ng tao yung mga proyekto. Wala na pong hihigit doon. Si Tatay Digong, unang taon pa lang, malakas na yung impact. Unang buwan pa lang, talagang ramdam mo kagad. Ramdam mo kagad na yung Pilipinas, ang laki ng pinagbago. Ito po, wala pa po tayong 2 taon. Naiinip na po kami lahat. Naiinip na kami na sana makita namin na matapos na, magkaroon na ng turnover. Ganun po ang contrast. Si Pangulong Duterte, first month pa lang po siya, grabe na epekto. Tumino talaga. Ngayon po, magdadalawang taon pa lang, gusto na naming, ang tagal naman ng 6 years. Ang tagal-tagal. Okay. Ito po ang mga top 12. Number 1 po si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa po si Erwin Tulfo. Pangatlo si Willie Ong. Kata-kata. Aba, tuwan-tuwa si Manyakol. Tangina ka. Hayop ka. Kailan kita minanyak. Papasok kayo rito, Manyakol. Utot mo. Alam nyo, sabi naman sa inyo, bawal, pwede kayo makinig, pero bawal nyo akong bastusin. Okay. Number 3 po si Doc Willie Ong. Number 4, Christopher Bongo. Number 5, Imelda. Kala ko Imelda Marcos. Amy Marcos pala. Maria Imelda pala si Amy. Nagtaka ko, puta, bakit napasok si Imelda Marcos? Tatakbo pa ba yun? Maria Imelda pala si Marcos. Hayop na yan. unang comment, Manyakol. Kala mo, minanyak ko na siya Ronald Bato de la Rosa. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito sa kaganapang ito mga ka-review na talagang number 1 na sa ranking ito pong ating dating Pangulong Duterte. Marami pong natutuwa dyan mga ka-review natin at
sinasabi nga po nila sa comment, mga ka-review, dapat bumalik na. Pwede ba yon bumalik uli si dating Pangulong Duterte? Presidente nga yung sabi nila pero dito senatorial po ito, mga ka-review. At least may magagawa na naman pong di ba? May magagawa na naman po ang Duterte. Kung sakasakali mang tumakbo, no, mga ka-review natin, good news po 'yan. Pang ilan na? 2, wala kasi number 2, 4, 6, pang-anim po si Bato. Pang-7 si Vicente Tito Soto. Pang-8 si Dumagoso Isko Moreno. Pang-9 si Pampilo Ping Lacson. Pang-10 si Maria Leonora Leni Robredo. Paningit. Pang-11 si Gibo Chodoro. At pang-12 si Pia Cayetano. Okay. Ayan po ang bumubuo sa top 12. No? Congratulations po, mahal na Pangulong Tatay Digong. Talagang mahal na mahal ka ng mga tao. Yung mga papasok po dito na magbibintang sa akin ng kung ano-ano, pangarap nyo ba yan? Pangarap nyo bang manyakin ko kayo? Okay. Ito po, kasama po sa Publicos Asia na yan, dalawa po yung nilabas nila no? Kasama po yung public perception. So yan, mga ka-review natin, nagpapakita lang po ito, mga ka-review, na talagang suportado pa rin po ng taong bayan si dating Pangulong Duterte, no? Kahit anong paninira nila. Yung mga, di ba? Hindi natin masabi kung mga dilawan ba ito, ano ba? Kasi hindi naman ito dati mga dilawan, mga ka-review natin Ba? Kaibigan pa nga ito ni dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin, di ba? Kahit anong paninira nila. Sampal po ito sa inyong mga pagmumukha, di ba? ICC pa kayo ng ICC, di ba? Walang effect, no effect, mga ka-review natin. Hindi po kinagat ng taong bayan yung mga ICC ninyo, di ba? Malaking sampal po ito sa kanila, mga ka-review natin. Sa Congress, no? Kumusta naman po? Kasi siyempre, Duterte po, no? Siniraan, naglabas ng mga sangkatutak po na resolution, no? Resolution para ipagtanggol si Franz Castro, una. Resolution para papasukin yung ICC, pangalawa. Resolution para imbestigahan yung SMNI, resolution para i-contempt si Badoy at saka si Eric, para tanggalan ng prangkisa yung SMNI. Yan po, lahat po yan, involved po kay Duterte. Hindi po wala po silang pakialam sa SMNI per se, no? Si Duterte po, si Sara at yung mag-amang Duterte po ang punteriya nila. Hindi po si Kibuloy, hindi po yung SMNI. Nagkataon lang po na yan lang po ang dyan lang po nakakapagsalita si Pangulong Duterte. Siyempre, nasasaktan sila sa katotohanan, no? Nasasaktan sila sa katotohanan. Okay. Punta po tayo rito. Ito po matapos po yung ginagawa ninyo laban sa mga Duterte. Ano na po ang pananaw ninyo, pananaw sa inyo ng taong bayan? Ito po taong bayan, no? From 41%, bagsak po, naging 34% na lang ang trust rating ng Kongreso. Ng particular, yan pong Congress. No? Okay. At ito po ang malupit. An alarming 8 in 10 Filipino voters. Mga botante lang po yung tinatanong dito. No? 8 sa 10 Pilipino ay naniniwala na meron pong corruption sa Congress. Puta, 80% naniniwala na may corruption sa Congress. Yan po ang pananaw ng taong bayan. Yan po yung mga pananaw po ng anti-Duterte. Pananaw lang po yan ng mga vloggers ninyo. Malaki po ang pagkakaiba ng pananaw ng mga vloggers na ibinababa po ng mga mga dilawan na panay-paninira sa Duterte. Hindi nyo po kayang tapatan ng paninira yung naramdaman ng mga tao. Kaya parang ano lang yan, mga ka-review natin Parang, di ba, sinasabi ng gobyerno natin ngayon, ng administrasyon na umuunlad na tayo, di ba? Mataas na yung antas ng ating pamumuhay sa Pilipinas, di ba? Pero iba po yung nai-experience ng taong bayan. Parang ganyan lang yan, di ba? Parang kung pabor sa'yo, di ba? Ganun naman talaga dito, mga ka-review natin. Kung pabor sa'yo, talagang pupurihin mo yan, kahit ano pa yan, di ba? Pero pag against ka at nakikita mong mali, mga ka-review natin, talagang magsasalita ka talaga, 'di ba? Kahit nahihirapan ka na, susunod ka pa rin sa kanila, 'di ba? Kahit
nakikita mo na nga nahihirapan ang sambayanan Pilipino. Sasabihin mo pa rin, hindi talagang okay na po yung ating ngayon, ekonomiya. Diba? Parang ganun, diba? Kahit nakikita mo ng maraming naghihirap dahil sa mahal ng mga bilihin, sasabihin mo pa rin, diba? Kasi parang sinasamba mo na sila, diba? Yun na yun eh. Kaya mahal ng mamamayan si Pangulong Duterte. Sabi ko nga, paulit-ulit tayo rito, sandamukal, no? Sa isang upuan, hindi nyo po mababanggit lahat. Hindi nyo po mababanggit lahat yung mga naging proyekto ni Pangulong Duterte. Napakarami po. Pero ito lang po ang matitiyak namin, ang mga proyekto po ni Pangulong Duterte, hindi po yan nasusulat lang sa mga numero, hindi po yan nakikita lang sa mga video. Yan po ay nakikita, nararamdaman, naaamoy. Yan po ang mga tunay na proyekto. Wala pong nilabas si Pangulong Duterte, may mukha niya. Alam ko po, yung compilation ng mga ginawa ni Pangulong Duterte, doon lang sa doon lang yung sa nung patapos na po yung termino niya. Napakarami po palang accomplishment talaga ni Pangulong Duterte. Ito po, pilit na pilit po yung accomplishment. Yan po yung accomplishment niyo. 8 out of 10, 80%. 8 sa 10 botante ay naniniwala na ang Kongreso, ayan baka mali ako ng pagkakatagalog eh. An alarming 8 in 10 Filipino voters acknowledge the presence of corruption in Congress. Lantad na po kayo. Okay. Alamin mo na lang si Jokoy Caitlin. So yan mga karibin natin, good news po yan para sa ating lahat na out of 10, 8 po ang naniniwala na mayroong korupsyon. Kasi nakikita naman po nila mga ka-review natin, di ba? Kasi mga ka-review natin, posible ang magbago yung ratings na yan. Kung di ba, kung nilabas nila yung mga libro, book of accounts nila. Posibleng maging 10 of 10, di ba? Di ba? Or mas mataas yung makukuha nila. Kaso nga lang mga ka-review natin, may tinatago po sila, kaya mapapaisip ang taong bayan na, oops, teka lang, bakit hindi sila naglabas ng kanilang mga resibo? No? Mapapaisip po talagang may corruption dyan. Pero kung inilabas na nila mga ka-review natin bago po itong survey na ito, diba? Malamang sa malamang yung tiwala ng taong bayan ay sa kanila pa rin. Pero unfortunately mga ka-review natin, 80% po ng sa mga Pilipino ay hindi naniniwala, no? Ikaw ba na nanonood ngayon mga ka-review natin, naniniwala ka ba na walang korupsyon diyan sa Kongreso? Or naniniwala ka ba na may korupsyon diyan sa Kongreso? Yan Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News. Banat Kapanig TV yan mga ka-review natin. Maraming salamat po.